Mainit daw sabihin ngayon ang ulat na may mga aktibong army officers na umano'y nagpaplano ng aksyon laban sa administrasyon ni Pangulong Kuting Jr. kasama sina House Speaker Martin Tambaloslos at unang ginang Kokak. Ang galit ng mga sundalo ay sinasabing nagugat sa mga kontrobersyal na desisyon na delegasyon ng katiwalian sa kasalukuyang pamahalaan. Nagiging palaisipan sa publiko kung ito na ba ang simula ng People Power 3. Ayon sa mga ulat, tila nawawalan na ng tiwalang ilang matataas na opisyal ng militar sa administrasyon dahil sa muli malawakang katiwalian at kapabayaan sa kanilang tungkulin. Ang mga pangalan ni Romualdez at Lizatras Maggs ay paulit-ulit na nababanggit sa mga usaping ito na lalong nagpapainit sa sitwasyon. Ang ideya ng isang People Power 3 ay unti-unti nang lumalakas sa diskurso ng publiko, lalo na't marami ang nadismaya sa muling pagkabigo ng administrasyon na tugunan ng mga pangangailangan ng bayan. Habang patuloy ang mga espekulasyon, nananawagan ang iba't ibang sektor para sa maayos at mapayapang resolusyon sa isyong ito. Ang takbo ng kaganapan ay patuloy na sinusubaybayan ng publiko na nag-aabang kung magbubunga ba ito ng pagbabago o mas matinding sigalot sa bansa. Sa kabila ng lahat, nananatiling umaasa ang sambayanan sa pagkakaisa at tunay na paglilingkod mula sa pamahalaan. At yun nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Wala na talaga si BBM, sir. Army Major ito, ha. Binuksan na naman pati ang option na tanggalin ang NTF-ELCAC. Okay. Mayroong joint agreement na pinirmahan ng CPP, NP, NTF at ang gobyernong ito. Bago lang ho, ang date is November 23. Yes, November 23, 2023. Ano bang? 5 days ago. Joint statement. Ang nagpirma on the side of the government is Antonio Lagdameo Jr., Special Assistant to the President. Sa CPP, NP-NDF naman, Luis G. Halandoni, Member, National Executive Council of the National Democratic Front. Wala na. Nahulog na sa patibong ng komunista ang gobyernong ito. Okay, basahin ko yung joint statement. Cognizant of the serious socio-economic and environmental issues and the foreign security threats facing the country, the parties recognize the need to unite as a nation in order to urgently address these challenges and resolve the reasons for the armed conflict. The parties agree to a principled and peaceful resolution of the armed conflict. Resolving the roots of the armed conflict and ending the armed struggle shall pave the way for the transformation of the CPP, NPA, and NDF. The parties acknowledge the deep-rooted socio-economic and political grievances and agree to come up with a framework that sets the priorities for the peace negotiation with the aim of achieving the relevant socio-economic and political reforms towards a just and lasting peace. Such framework that will set the parameters for the final peace agreement shall be agreed upon both parties. Consequently, we envision and look forward to a country
where a united people can live in peace and prosperity. Signed in Oslo, Norway, November 23, 2023. Government of the Republic of the Philippines, Antonio Lagdameo Jr., Special Assistant to the President, National Democratic Front of the Philippines, Lois Salandoni, tapos witness by Royal Norwegian Government, may pangalan, di ko, Christina Le Ribeam, Special Representative to the Philippines. Yan po. May natanggap akong similar message galing sa aking puting ahas. Yung sinasabi ng puting ahas na sa Okada Resort Hotel noong November 18, nag-meeting si Speaker Romualdez at ang mga top communist leaders, Sator Ocampo, Teddy Casino, Liza Masa, at may isa pa. At ang pinag-usapan yung proposal ng CPP-NTF for resumption of peace talks. At according to the report, yung puting ahas, positive ang response ni Speaker Romualdez at ire-recommend niya sa Pangulo. Yun ang report na natanggap ko, na i-vlog ko na ito. Ngayon, ito na, November 23, nagkasundo na ang dalawang parties na i-resume na nila ang peace negotiation. On paper, maganda po ang sinasabi. Wala pong masama sa binasa kong mga statement. Napakaganda po. But these are all deception. Halos sa lahat ng naging presidente, mayroong ganitong peace negotiation. Including panahon ni Tatay Digong. Ang pinakamaluwag na accommodation sa mga communist, panahon ni Tatay Digong, dahil nagbigay pa siya ng 4 na cabinet position sa mga communist. Tapos grabe ang peace negotiation. Umasa po si PRRD na magkakaroon ng just and lasting peace. Anong nangyari? Wala. Habang nagpi-peace negotiation, sige namang ambus ang mga NPA sa ating mga men in uniform. Kaya galit na galit si PRRD, kaya tinigil niya ang peace negotiation, tapos nag-declare na pulbusin o tapusin na ang communist armed conflict. Kaya nasimulan ang NTF-ELCAC. Sa right approach, tuloy-tuloy ang military police operation na ngayon napaka-successful, maganda ang resulta. Dito naman sa left-hand approach, yung development side, ang NTF-ELCAC tuloy-tuloy ang pagbibigay ng development sa mga depressed areas at napakaganda po ang resulta. Ngayon, with this joint agreement, magkakaroon ng peace talks, ma-stop ang military operations. Kung ma-stop ang military operations, ano sa tingin nyo? Yung NPA, anong gagawin? Magre-recruit na naman. Magre-rearm, magre-refurbish. Kaya, nakakapanghinayang po. Nakakapanghinayang. Maalala ko nung mga debates, I think SMNI debate, tinanong itong candidate na BBM kung papayag ba siya resumption ng peace talks with the communists. Sabi niya, hindi. Ang sagot niya noon is, pwede peace talks sa the local level. Kahit nung presidente na siya, ganun din. Meron pa nga guidance ng presidente na ina-expand ito ni General Browner, yung AFP Chief of Staff. Sabi niya,
ang utos ng presidente sa kanila and the local communist armed conflict by year end. Tapos na. Paano mo ma-end ang local communist armed conflict kung magkaroon ng pisto? Lalong magpapalakas yan. Kaya ito patibong. Yung report ng aking puting ahas is, ang pag-uusapan dyan is, i-dissolve ang NTF-ELCAC. Wala na. I-release ang mga prisoners, mga communist leaders na preso. At gagamitin ang NPA for socio-economic development. I don't know kung anong naisip nitong Pangulo natin. Pabago-bago ang isip. Delikado na po ang kalagayan natin. Itong Army Major na ito, medyo iba na ang tunog ng kanyang salita. Na iba na itong BBM. Na iba na. Kaya ito, mga ginagawa nila, lalong mag-ferment ng resentment sa mga kasundaluhan. After all these years na nagbubuhis ng buhay ang ating mga men in uniform, tapos ito, isang presidente na instead na maganda na ang nasimulan ng previous administration, ngayon babalik ta rin niya. Anong klaseng presidente meron tayo? Instead na matapos na ang communist armed conflict, pinapalakas na naman with this kind of agreement. Let's just pray for this country. Noon sa tabi-tabi, yan ang malaking question. Ikaw, kung minamahal mo ang Pangulong Duterte, ako, minamahal ko ang Pangulong Duterte, anong gagawin ko? Pupunta ako sa lansangan. Yung peaceful assembly. Mag-protest, mag-rally. Kung marami ng Pilipino na nag-iingay, nagpro-protesta, anong mangyari? Pwede bang maulit ang people power trip? Kung nagkakagulo na po ang bansa dahil sa politika, divided na po ang bansa, anong gagawin ng Armed Forces of the Philippines, ang PNP? Pababayaan na lang ba na nagkakagulo ang bansa at ekonomiya babagsak muli? History repeats itself. Nagkaroon ng people power 1, people power 2, I don't know. Depende sa administrasyon ito. Mag-isip-isip kayo po, mahal na Pangulong Marcos. Do not underestimate the Filipino people. Yung mga ordinaryong tao na nagmamahal sa mga Duterte, do not underestimate them. Huwag kayong pakumpiyansa. I know the armed forces, the PNP, professional yan. But, ang tungkulin nila is to defend the sovereignty of the state. Ang pagpapapasok ng ICC is a surrender of our sovereignty. So, kanya-kanyang pananaw yan. So, huwag kayong magsisi if history repeat itself. Okay, mga kaibigan, itong sinasabi ko, pakinggan ninyo si Atty. Panelo dahil parehas kami ang sinasabi. Hindi kayang durugin ng ICC ang mag-amang Duterte at ang AFP, PNP, they are by conscience, by heart, hindi sila manunod na lang. May gagawin at gagawin ang ating men in uniform to save our country from economic collapse. So, panoorin natin si Atty. Panelo. Hindi mangyayari yan unless na talagang kung ang intensyon ay durugin ang mag-amang Duterte, talagang susulong nila yan. Pero
Gaya nga ho na sinabi ng Pangulong Duterte, mag-ingat kayo. Pag yan ay ginawa ninyo, ang Armed Forces of the Philippines, which is under the Constitution sector of the country, will not allow any surrender of sovereignty. Hindi papayag. At ang sambay ng Pilipino hindi po papayag na isusuko na lang natin yung ating kasalanan, yung ating independence. Naglibot kahapon si House Speaker Martin Romualdez, kasama niya si House Deputy Majority Leader for Communications, ACT-CIS Party's Representative Erwin Tulfo. Sa mga pamilihan, although hindi the first time na nag-ikot sila, yung tandem na to. Pero nagpunta sila sa farmers market and in an interview, sabi ni House Speaker na yung Kongreso ay talagang tututukan daw nila na dapat yung mga pamilihan natin, especially yung mga Noche Buena products, within the bounds ng suggested retail price. May bulong-bulungan, Attorney Sal, baka naman daw naghahanda ang House Speaker at ang Congressman Erwin Tulfo. Baka may tandem ba sila sa nalalapit na presidential elections? Naghahanda po daw? Publicity stunt yan. Pero palagi ko hindi si Erwin ang naririnig ko eh. Yung isa, yung kapatid, gusto mong isulong. Yung PBB, yung dalawang yan, hindi si Erwin. Sabi ka ng isang kamag-anak ni Martin, uncontrollable. Hindi na control yan, tuloy-tuloy na yan. Kaya po, ganyan talaga ang mga inuhulog sa bangin ng mga Diyos ng tadhana. Pinaliligaya. On another issue, Attorney Sal, ano po ang opinion ninyo sa paghikayat ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa Department of Justice na huwag makipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court kaugnay sa War on Drugs campaign ng dating administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Alam po ninyo, inuulit lang pa ni BP Inday Sara yung naging posisyon na mulat sa poll ang Presidente Marcos Jr. Kapagkat para kay Presidente, hindi tama na didiktahan tayo ng dayuhan kung sino ang arestuin natin, sino ang pakukulong natin, sino ang ating ililitis sa kaugnay sa mga krimen laban sa karapatang pangtao at sa lahat ng klaseng krimen. Kung matatanda po natin, ever since yan na naging posisyon, Presidente Marcos dito, at nagkakaroon lang ng intrigue dahil lamang nagsalita siya na pag-aaralan yung House Resolution. Pero yung expertise alam doon ng Pangulong Marcos sa mga nasa Kongreso. Sinasabi niya nga that's only expression or a sentiment of the House of Representatives. Pero kung siyang tatanungin, simple-simple lang ang kapin dito. At siya ay jurisdiction. Meron ba jurisdiction o wala? Talaga naman wala. Kahit napabalik-balik ta rin, at anong gawin pa, talagang walang jurisdiction. Unang-una, sabi na nga ng Presidente Duterte nung walang jurisdiction simply because yung wrong statute creating the International Criminal Court I never saw the meaning, hindi pa nalathala sa official gazette na isang requirement, Hana, bago mapagpad ng isang batas, kailangan lumabas niya para malaman ng tao kung ano ba ang batas na yan at ano, mga bawal dyan. Hindi yun nangyari yun. And, pangalawa pa, nung kami nag-meeting ng mga abogado sa Malacanang, kasi ang consensus ng ibang mga abogado, miyembro tayo ng ICC dahil nagkaroon ng treaty. Kaya ang feeling nila, sabi ko, ilang ba ang dahilan o di kumalas tayo. So yun ang naging payo ko. So madalit sabi, kumalas tayo.
So wala na jurisdiction. Pero pinagpipilitan pa rin nila na may jurisdiction kasi daw dun sa Rome Statute, nakalagay doon, ay kahit na kumalas, pag nasimula na yung investigation format, obligado pa rin. Pero alam po ninyo, nung ko pa sinasabi yan, 2 taon mahigit na, ina-adapt na nga ng mga ibang abogado, pero ako po nung sinabi ko na yung ginawa ng ICC ay hindi po preliminary investigation. Matagal ko na pang sinasabi, ang ginawa lang nila ay preliminary examination. Tinitingnan nila kung yung 2 kalakaran na maaari silang pumasok ay naririyan. Ano po ba yun? Kasi bago po makapasok ang ICC sa mga miyembro, kailangan number 1, walang kakayahan na usiin ang mga kriminal. Kung may kakayahan man, hindi nila ginagawa. Doon lang po sila pwedeng pumasok. Yung po ang dinidetermina nila, hindi po formal preliminary investigation. Paulit-ulit ko na pong sinabi yan. Makulit talaga itong ICC. Talagang walang jurisdiction katunayan, yung preliminary investigation, hindi nila yan, tapos tayo pumalas. Matagal ko na rin sinasabi yan. Ever since yun ang nag-posisyon natin. Kaya yung posisyon ng Presidente Marcos Jr., inuulit niya lamang. Ano pa bang ibig sabihin ng hindi naman siguro tama? O ano pa bang ibig sabihin? It cannot be right that Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!